Minsan kinukumusta mo rin ba si Mrs.? Kung okay pa ba siya? Kung ano yung nararamdaman niya? Di siya nakakapag-ayos tulad ng mainitin ang ulo. Maniwala ka, pagod din siya. May mga oras na nafe-feel niya mag-isa. Hindi lang siya nagre-reclam. Dahil kapag nag-open siya, maaari na ma-invalidate yung feelings niya. Nasa bahay ka lang, napapagod ka. Ikaw ba nagtatrabaho? Pahirap ka sa buhay ko? Siguro ilan lang yan sa mga salita na pwede niyang marinig o matanggap. Kung may choice lang si Mrs., panigurado, siya na din nagtatrabaho. Kasi walang Mrs. na gugustuhin, walang sariling income kakaalaga sa inyo ng mga anak mo. Minsan, hindi na nakapag-ayos si Mrs. Kapag may kakarampot man siyang pera, imbes na ibibili niya ng pampaganda niya, magigilty pa siya. Kaya, ilalaan niyo na lang sa inyo ng mga anak mo. Ganon ang isang nanay. Isusubo na lang niya. Isusubo pa sa inyo. 24/7 ang trabaho niya. Hindi magkaanda o gaga sa araw-araw sa gawain. Kapag humiga siya, pakiramdam niya, mali yung ginagawa niya. Napakatamad mo naman na asawa. Ang sarap ng buhay mo ah. Sobrang sakit yun sa amin marinig. Sana maisip niyo rin yung sakripisyo ni Mrs. Minsan, tulungan niyo. Matuto magkusa kahit konting oras para malaya makagawa si Mrs. na mga gawain niya. Wala siyang day off. Walang sick leave. May break time man. Saglit lang. Huwag mo din siyang questionin kung saan napupunta yung pera. Dahil binabudget niya yan. Sa mahal ng bilihin at bayarin, pinagkakasya niya yan. Matuto sanang makiramdam dahil ang pagiging ina ay isang napakahirap na trabaho. Walang time freeze. Minsan, hindi rin nakakapag-ayos si Mrs. dahil iyon sa pag-alaga ng anak niyo. Huwag mo rin sana maisip na ipagpalit siya. Marami na siya sinakripisyo. Ikaw nga, never replace day one for a one day. Wala siya sa mood minsan kasi pagod siya. Maraming iniisip. Kapag ganun, matuto ka sanang yakapin. Sa ganong paraan, maibsan yung nararamdaman niya. Malaking kaginhawaan na yun para sa kanya. Matuto ka sana i-appreciate at pasalamatan siya. Dahil hindi naman kabawasan sa pagkalalaki mo yun. Kaya, sana mas mahalin mo siya. At may dalawang uri din po ng nanay. Una, nanay na gustong kumita, kaya mas pinili ang magtrabaho para matustusan ang anak at tupad ang pangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan barang araw. At ang ikalawang uri ng nanay ay ang nanay na mas pinili na ibuhos ang panahon sa pag-alaga ng anak. Dahil gusto niya masubaybayan ang bawat paglaki nito sapagkat mahirap malayo sa anak. Dahil lahat ay gagawin ng isang nanay para sa kanyang mga supling. Kaya bago niyo husgahan ang pagiging isang ina, siguraduhin may mga ambag kayo sa bawat sakripisyo nila. Yun lang muna mga mi. Dahil sa totoo lang,
Gutom na talaga mi. Bye-bye.